Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell. Hindi po makakaila sa inyo na ito mga nakarang araw ay mayroong mga kababalaghang nangyayari sa aking pong YouTube. Sa aking pong tingin, hindi po ito aksidente. Kasi kaninang umaga, nakatanggap po ako ng notisya mula po sa YouTube na nagsasabing ang akin daw programa ay hindi angkop sa mga advertisers. Ang label nila nakalagay, ad not suitable. Yung advertisement suitability. Kung ang akin daw pong programa ay karapat-dapat sa advertisement. Alam po ninyo, yan mga ganyang mensahe ay alam ko po yan. Naintindihan ko. Ang pagkakaintindi ko ngayon ay meron na po nag-ooperate laban po sa akin pong pagiging mamamahayag. Sapagkat nararamdaman nila ng aking pong pananatili dito sa Palawan at ang aking pakikipag-usap sa mga taong bayan, lalo tigit sa mga mangingisda, ay isang palatandaan na ako po ay hindi kakampi ng China. Sapagkat pinamumulat po natin sa ating mga kababayan na hindi nakakaintindi na ang West Philippine Sea ay teritoryo po yan ng Pilipinas. Hindi po yan pwede pagbili. Kaya hindi po totoo at hindi maaaring maging totoo yung binibintang noong araw ng China sa kanilang paninira labang kay Pinoy at kay Trillanes na di umano nagkaroon ng sabuatan o pagbibenta si Trillanes, si Pinoy Aquino at ang China. Ang ating pong ebidensya riyan ay yung pong pagdemanda ni Pinoy Aquino sa International Court of Justice na nagbigay po sa atin ng desisyon sa sa International Permanent Court of Arbitration na ang Pilipinas ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay pag-aari po ng mga Pilipino. Bagamat ito ay nais pong i-downgrade o ibasura ni Ginoong Duterte noong kanya pong kapanahunan, ito po hindi po nararapat. Ito pa isang uri ng pahayagan na pagtatraidor at ang pagpuri sa kanya ng mga trolls ng China ay isang ebidensya na China ang nagpapakalat nitong mga maling impormasyon. Bakit? Ako po ay biktima ng maling impormasyon na yan sapagkat nung minsan, nung panahon ng pandemic, nagsalita po ako laban sa Sinovac, yung po bang bakuna, sapagkat meron po tayong kaibigan na manunulat na matapos po siyang bakunahan, nanlabo ang kanyang mata, nanghina ang kanyang puso, at siya po ay namayat, nagkaroon po siya ng karamdaman. At ako rin po ay nakipag-ugnayan sa mga kabataan dyan po sa Rizal na kung saan meron po silang grupo na nag-host ng isang symposium na bumabatikos o naglalahad ng mga issue laban po sa bakuna, laban sa COVID-19. Abay, nasuspindi po ang aking programa. Nasuspindi po ang aking programa ng 2 linggo. At ako'y sinabihan ng YouTube. Ito, binabanggit ko ang kanilang pangalan. YouTube. Binabanggit ko sapagkat sila nagsuspindi sa akin at sinabing hindi raw sila pwedeng pumayag na ang isang programang pareho ng akin ay sumasalungat sa World Health Organization. Kaya nga po tayo ay nag-iisip, ano nga ba? Ito bang YouTube ay platform ito ng palitan ng malayang pamamahayag, marketplace of ideas, o ito ay pamamaraan lamang
upang kontrolin ang pag-iisip ng masang Pilipino. Ang aking puntingin ay maaari pong merong katotohanan na kinokontrol nila. Ito pong YouTube, kinokontrol nila. Ito pong troll, kinokontrol nila. Yung press office ng Malacanang. At ang pagkontrol po nila riyan ay ang paghawak nila ng po sa liig ni Duterte at ang kanilang pagkakagapos sa liig ni Duterte ay lubid-lubid ng pera. Bakit ko po nasabi yan? Akalain po ninyo, nag-rally ako sa harapan ng Chinese Embassy. Nagsunog ako ng bandera. Mga Pilipino mismo ang nagbaba sa akin. Pilipino mismo ang nagpipinta sa akin at sinasabing, siguro standby lang yan sa kanto, walang magawa. Siguro lasing yan. Siguro walang pinag-aralan. Siguro standby. Abay mga kaibigan, hindi ko po inalintana yan at patuloy po ako. At yung pangalawa po ay kinover na ng GMA7 ng aking pong pugutan ng liig, ang effigy. Ang ibig po sabihin ng effigy ay yung po bang parang kasindaki ng tao na manikang kamukhang kamukha ng taong nais mong alipustahin. At aking pong pinugutan ng ulo ni President Xi Jinping sa harap ng Chinese Embassy. Siya po ay presidente ng China at sa harap ng Chinese Embassy, pinugutan ko ng ulo yung kanya pong imahin o effigy o duplikasyon na manika ng kanyang pagkatao. Akalain po niyo, ito ay finiture ng Stand Up for Truth ng GMA7. Ang host po niya ay si Tom Araulio. Nagkaroon po ito ng mga 3 million viewers. At pagkatapos nawala, nung tinanong po bakit nawala, ang sabi nila, pornography. Ang ibig po sabihin ng pornography ay yung po ba nagpapalabas ng mga bomba, yung pong pagtatalik ng dalawang couple, babae sa babae, babae sa lalaki. Yung po bang bomba, kung tawagin, o malalaswang pelikula. Paano naging malaswa yung aking pong pagtatanghal ng pagpugot ng ulo ng presidente ng China sa harap ng Chinese Embassy? Yan ay pagpapakita na hindi po tayo sumasang-ayon sa ginagawa nilang pang-aapi sa ating pong mga mangingisda, sa ating pong mamamayan na magdaragat dito po sa Palawan. Kung ang paglaban sa China ay kinokontrol po ang ating pong medium, ito pong social media, at ang kanilang pinapayagan ay ang mga pareho nila Maharlika, pareho nila Banatbay, o mga kumakampi kay Duterte na kumakampi sa China, at hindi po nila inaalintana yung mga pareho po natin na lumalaban ng hayagan laban po sa pananakop at pambabastos ng China laban sa Pilipinas. Ngayon mga kaibigan, halatang-halata na po yan. At alam ko nang kumokontrol ultimo sa subscribers, bilang ng subscribers, ay yang nagmamay-ari ng puwersa ng trolls na nais pong mawala ang programa na pareho po nito, sapagkat ang programa na ito, mga kaibigan, ay nananawagan sa isang malawakang pambansang koalisyon kontra China. Ito pong mga darating na linggo, pag tayo po ay nakalikom ng konti pang pundo galing po rito sa ating libro, ay pangungunahan po natin ang pangingisda dito po sa Palawan, at pag tayo po ikakanyunin ng mga inchik, abay baka magdadala po ko ng malaking tirador at titiradurin ko po sila. Kinakailangan lamang
merong panlaban kahit na ano. Meron akong lisensyadong baril at papaputok ko yan, papaputokin ko. Masabi lamang na hindi duwag ang Pilipino, hindi nagpapaapi ang Pilipino, merong army ang Pilipinas na lalaban. At ang army na yan ay mga mamamayan. Ating pong pangungunahan yan. At tungkol po naman sa mga bumabatikos po sa atin, nais ko pong sabihin na hindi po tayo nahihiya na nagbebenta po ng ating libro. Nagpapasalamat po tayo sa kabila ng kanilang pambabatikos ay marami po nag-umu-order ng ating pong aklat, A Country Run Like Hell. Ito po isang aklat na sinulat ko ng panahon ni Duterte tungkol sa kawalangyaan, kababuyan, katraiduran ng dating alkalde ng Davao at naging pangulo ninyo ng pangalan ay Digonio Duterte. Ito po ang ating pong aklat. Ang cover po niya na hindi po si Satanas, kamukha lamang po. Si Duterte po yan. Ako po sumulat niyan. Ang litrato ko po ay hindi yan. Ito po litrato ko sa likod. Medyo mas pogi ng konti. Pwede po kayong bumili nito sa pamamagitan po ng pag-text lamang. I-text lamang ninyo inyong pangalan, ang address kung saan ipapadeliver, at kahit nasa kana po yung bayad. I-GCash lamang po ninyo 1,000 piso all in, lahat na po ay nandyan. Kasama na po ang ating pong pirma. Ang telepono ko po, 0962-924-3527. Hindi na kaya ng inchik yan. Hindi na YouTube yan, hindi na Facebook, hindi na troll, hindi niya po kayang pigilin ang pagbibenta ko ng libro at hindi niya kayang supilin ang aking pong ballpen at computer laptop sa pagsusulat tungkol po sa katotohanan, laban po sa kasamaan. Ito po ang kawal ng demokrasya, magkaisa po tayo laban sa China. Iniibig ko ang Pilipinas, China, layas. Ako po si Waldy Carbonell.